Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balita nga tuntutukan subong nga Webes. Pila ka kongresista nakabaton sang dalagko nga ginalokar nga pondo. Apisar nga magamay lang ang distrito. Allocable sang pila ka mga kongresista sang Iloilo kag Iloilo City sang 2023 tubtob 2025 naglabot sa 4.3 billion pesos. Nasunog nga bodega sang balay sa Banwa sang Binalbagan, natukiban niya may tato kasako sa mga palupok. Barangay Kagawad kag 71 anyos nga lalaki patay sa pagbunggoan na isang duwa ka motorsiklo sa Barotac Viejo, Iloilo. Tag-iya sang duta nga ginpatindugan sang porsyon sang Agaran Flyover nagpahayag nga wala mabayaran sang DPWH. Kag LPA naging Bagyo Wilma na, posible magdala o magadala sa mamunog nga pagulan sa Visayas suno sa pag-asa. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw magita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapangunang balita, allocable sa Iloilo City kag Province of Iloilo, nagdangat sa 4.3 billion pesos. Sistema sa pag-alokar sang pondo dako ang tsansa nga tunaan sang korupsyon suno sa isa ka political analyst. Yaring balita. 3 billion. Tub-tub 4.3 billion pesos ang allocable sa mga kongresista sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Humalin 2023 tub-tub 2025. Ang allocable, ang discretionary funds ng DPWH nga nakadesignar sa tagsa ka congressional district. Santos Ratos ang Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Si Anay 5th District Representative Raul Tupas ang may pinakamataas nga allocable nga may masobra 4.3 billion pesos. Ginasundan ini ni Iloilo City Lone District Representative Julian Baronda kag 3rd District Representative Lawrence Defensor nga may tig masobra 4 billion pesos. Masobra 3 billion pesos naman ang mga allocable ni Representative Virginal Viron, Anay Representative Michael Goreseta kag Representative Janet Garin. Magluwas sa allocable, may non-allocable pa nga pondo ang tagsa ka distrito nga nakapokus naman para sa proyekto national kaangay sa mga dalan kag taytay. Subong nga tuig, ang tercer distrito ang may pinakamataas nga non-allocable fund nga may 3.4 billion pesos. May tigma sobra 1 billion pesos ang 1st, 4th kag 5th districts ng Iloilo, lakip ang Lone District sang Iloilo City. Masobra 500 million pesos naman ang non-allocable sang 2nd distrito. Suno sa PCIJ, ang allocable sang bagong asay sang Pork Barrel Fund nga una naging deklarar sang Supreme Court nga unconstitutional. Sa ining nga sistema, dako ang tsansa sang korupsyon suno sa isa ka political analyst. Yun yung medyo problematic dyan because discretionary yung pondo. Ibig sabihin, no, pwede nilang gamitin sa gusto nilang paraan at sa gusto nilang dahilan. And pag nilalagyan natin ng discretion yung mga pondo, usually it will result to corruption. Ang allocable fund ang ginpakamalaot sang kahublagan kontra korupsyon. Bangod klaro ini nga pagpanunto sa tao. The same dog with a new color, the same cook with a different menu. Siguro it's time for us the voters nga pagsintensyahan na gid ni sila. We call on Congress. Mahiya naman kayo. Makonsensya man kamo. Kung may konsensya pa kamo. Padayon pa ginatinguan sa news team nga makuhaan sang pahayag ang mga kongresista sa Iloilo. Wala man nagasabat ang DPWH 6 sa mensahe sang news team. Sa 2026, ginapahayag may 400 billion pesos pa nga allocable. Ginsigurado ni DPWH Secretary Vince Dizon nga wala na ini sa 2027. Para sa atin, no, dapat palitan talaga yung sistema, no, tanggalin na yung discretionary fund at gawin talagang programa na itong mga priority projects ng ating bansa, no, na hindi nadadaan, no, sa mga kongresista. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Bodega nga may nakastak ang mga palupok na sunog sa Banwasang Binalbagan. Si Aileen Pedreso nakatutok. Sa sining nga video, mabatian ang matunog nga nilupok halin sa isa ka balay.
Ginsundan ini sang madasig nga pag-ibwal sang kalayo. Kuha ang video kagabi sa Barangay Canmoros, Binalbagan. Sunod sa nagkuha sang video, naghuna-huna sila nga may fireworks lang. Na tumaminsa ko sabi ko no, na rapid lang rapid lang palupok. Pero na sige, pusog lang damo dagko ang lupok mo more than 5 minutes. Ginapanag-iyahan sa pamilya Balangaw ang balay nga nasunog. Nagwa sa investigasyon sa BFP nga natabo ang sunog sa bodega sang balay kung sa diin may nakatago nga daan nga mga palupok. Pagkatuto naman sa Sinma, ay ganun sa pagkapon niya, mga residual duro ng firecracker duro. Sila even store ang mga last year yung mga firecracker na nagtigar pa na kung saan nagidang post. Giniimbestigaran kung anong gitunaan sang sunog nga nagbilin sa masobra 200,000 pesos nga danyos. Subo nga nagahilapit na ang bagong tuig, nagapahanumdum ang BFP sa publiko nga ginadumilian ang pag-stock sa mga palupok. Siyempre, gabay ng init, lupot pa. Iwasan din ang pagbakal ng mga fireworks. Kung bigid mo iwasan ng babakal ka palupok, dapat hindi mo na pag-store. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Barangay Kagawad sang Ahoy, Iloilo kag isa ka senior citizen patay sa bunggoan na isang duha ka motorsiklo sa Barotac Viejo. Si Julius Villacol nakatutok. Makita sa video ang isa ka lalaki nga nagahigda sa dalan. May motorsiklo nga natumba sa tupad sini. Pila ka metros ang distansya. May isa pagid ka motorsiklo nga natumba man. May isa man ka lalaki nga ginaasikaso sa mga responder. Ang mga lalaki, amo ang 52 anyos nga barangay Kagawad sang Bayang Ahoy, Iloilo nga si Alvin Haresco. Kagang 71 anyos nga si Ramon Borsilio nga tumandok sang barangay Santiago, Barotac Viejo. Base sa investigasyon sa Barotac Viejo Police, pauli sa Bayang ang Kagawad. Pagdangat sa barangay San Fernando, Barotac Viejo, gulpi nga nagtabok sa dalan ang motor nga ginadala ni Ramon. Posible nga wala makapreparar, gani na bungguan ini sang motor sang Kagawad. Sa may likod na ito pinangguan, sa lapot, sa yung kapaludugan, sa may kilid lang. Gilayon nga gindala sa District Hospital sa Barotac Viejo ang duha. Apang pareho nga gindeklarar nga dead on arrival bangod sa mga samad sa ulo. Suno sa kapulisan, pareho nga wala sang helmet ang duha. Si Ramon, wala sang driver's license. Sa tunga sa mga aksidente sa mga motorsiklo, padayo naman nga nagapahanom do mga otoridad nga maghalong sa pagmaneho, kag sundon gid ang mga pagsulundan. Kita sa mga helmet, mga panugyan ng tanan ng mga drivers, no? Kaya magpaglagan lang sa saktuhan na, kag inainay lang, kag aware kita sa dalan. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Villacaon. 1 Western Visayas. Tag-iya sang duta nga ginapatindugan sa porsyon sang Aganan flyover. Nagreklamo bangod wala mabayran sang DPWH. Dalan plano nga butangan sang barikada sang tag-iya kung hindi pagid makabayad ang ahensya. Ini ang gitutukan ni John Sala live sa Pavia, Iloilo. John. Kim, suno sa nagapanag-iya sang duta nga makapila ka beses na sila nga nagpaking-angot no sa talatapan sang DPWH apang tubtub subong wala pa sila sang assurance kung saan o sila mabaydan o kung mabaydan gid man bala sila gani subong suno sa ila ginapakigbato lang nila ang ila kinamatarong. Nagtugas ang pagkatingala sa mga motorista kag mga residente sa barangay Aganan, Pavia, Iloilo ang ini nga palinton. Private property, no trespassing. Ginpahamtang ini sa haligi sa ginapatukod nga Aganan flyover. Ginatudlo rason ang gidaligar wala pagbayad sa DPWH 6 sa 5 ka magululutod nga nagapanag-iya sang 1,142 square meters nga duta nga nasakop sang ginatukod nga proyekto. Suno kay Nanay Aurora Hamotilio, isa sa 5 ka magululutod nga nagapanag-iya sang duta, naglabot sa 1,983,115 pesos sa kabugusan nga wala mabayran sa ila sang DPWH. It is really an injustice sa part namin. So, ang mahambal ko ng taga-DPWH sa contractor, never touch our lot area. Hindi mo ka-proceed sa inyong work until mabayaran kami in full. Sa una nila nga pagsinapod sa DPWH ang 2019, suno kay Nanay Aurora, nagpahayag ang taga-DPWH ang kinahanglan i-secure sini ang tanan nga mga papeles antes nga iproseso ang bayad sa ila. Halos 2 ka tuig sini nga proseso ang mga rekisitos. Sang Setyembre sa mga tuig, liwat kuno nga nagpasalig ang DPWH. Permado na, submitted na. Ikaw kanto ko sa DPWH nga, I am waiting for the claim. Wala kwarta.
Suno sa barangay pila nakatuig ang nagligat sang ginpatawag nila ang pamilya Hamotilio kag ang taga DPWH agud mahusayan sa balayran kay nagpasalig man kuno ang DPWH nga magabayad. Gintagaan sila sa mga requirements kag na-comply man na nila tanan. So amo na nga dugay na bala. So amo na nga ginaayo naton sa DPWH tani nga ibayran na sila para matapos ng amo ni. Gintingon sa news team mamako ang bahin sa DPWH 6 sa pangwala sa may nagatubang sa news team. Nalakip sa duta sa pamilya Hamotilio ang magtimbang outer lane sa kalsada. Plano sang tag-iya nga butangan sang barikada ang kalsada kung hindi pa magbayad ang DPWH 6 tubtob Disyembre 31. Kung matabo, mas magabugat ang dalagan sa trapiko halin sa Central Iloilo to Iloilo City vice versa. Kung maepektuhan mo, pasensya lang mo anay commuters from ibang nga towns like Haniway, mga Kabatuan. Gani amo na lang ang pagkabalaka sa mga motorista nga nagalabay sa lugar. Paidaan na kaya kabuhay na kalikaran, wala na pangibadaan ka DPWH. Epektuhan kami nga mga driver. Liwat nga magapatunga ang pabiya LGU agot hindi na maapektuhan pa ang mga motorista. Talk to the owner, to give us more time so that ang DPWH makabayad sa iya. Amo na mahangyo ta sa iya. Number 2, if ever man that happens, we will plan out a different route. Kim, suno sa Pavia LGU nga magapakig-angot sila sa DPWH agud nga mahatagan sila sang update sa natuhoy sa reklamo no sa nagapanigiyas ang duta subong man sa ila ginareklamo man nga utang nga wala pa mabaydan. Kim? Madamogid nga salamat, John Sala. Tropical Depression Wilma hindi direkta nga mag-aagi sa panay kag Guimaras suno sa Pag-asa. Apang epekto sini posible mabatsagan sa Sabado. Si Julius Bilacol nakatutok. Na-eksperyensyahan ang paginulan sa Iloilo City kag pila ka lugar sa Iloilo subong adlaw. Suno sa Pag-asa, ini ang tugas ang localized thunderstorms. Apang ang ini nga tiyempo ang posible magpadayon tubtob sa weekend. Ini ang ginalauman bangod sa ginapaabot nga paglabay sang Tropical Depression Wilma. Kung hindi magbago ang direksyon sang TD Wilma, may porsyon sang Negros Occidental nga Yamalabyan. Apang likawan sini ang panay kag Guimaras. Sa Sabado, ginalauman ang epekto sang bagyo sa Western Visayas. Pagwaya sa Negros Occidental, possibly sa may waters naman or sa may Guimaras Strait. Yung natawag natin dira ang iyang labyan. Apesar wala sang gina-expectar nga landfall, lauma naman sang publiko ang pagdala sang Tropical Depression Wilma sang pagulan. Gani ang Pag-asa, nag-aabiso sa mga pumuluyo nga magpanginlaman. Kung ano man ang ginasugo ang aton mga DRR nga office or mga local government office naton nga kung mag-evacuate na mag-evacuate na kita nga daan hanggang ihanda na naton ang mga preemptive measures naton. Ang Barangay Kagamutan Sur sa Leganes ang isa sa mga masami ginabahaan tagsa magtupa ang mabaskong nga ulan. Sang Hulyo lang gani sunod sa residente nga si Graciano, naglabot sa paa ang baha sa ilang lugar. Bangod yara lang sila nagapuyo sa tupad sang irigasyon. Sa karon, ginapasiguro sa mga pumuluyo sa barangay nga wala sa mga butang nga nagapabara sa irigasyon agon hindi na mag-awas ang tubig. Handa naman ang mga ini pananglitan liwat nga magtaas ang tubig sa ilang lugar. Nga na tungtong sa mga bangko para hindi madabot gid ka tubig. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Pila ka dalanon sa Iloilo City siraduhon buwas Disyembre 5 bangod sang night market kag opening of lights. Security plan sa Christmas season na plastar na sang PRO 6. Yaring balita. Lauma na mabugat nga trapiko sa Biyernes, Disyembre 5, 2025 sa pila ka dalanon sa Iloilo City, halin las 4 sang hapon. Inibangod sa ipatuman nga road closures may kaangtanan sa mga aktibidad sining nga Paskwa. Hiwato ng Calle Real Night Market sa Isnart kag JM Basa Street sa Iloilo City proper. Lantern Parade kag opening of lights sa Iloilo Capitol Grounds kag bahin sang Muliluni. Hiwaton man ang opening of lights sa Central Philippine University sa Biyernes. Naplastar na sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang traffic scheme sa mga aktibidad. Apektado ang mga PUJ nga nagabiyahe sa Harusi Piu Ungka, Barrio Obrero, kag Tikod sa La Paz. Narinig ng posting namon, ara sa amon mga social media page, pwede nila matanaw.
And wala gid problema because may mga traffic signages kita kag ang aton nga mga personnel nga na-assign sa sini nga mga scheme i-direct sila kundi ng mga alternate routes. Ginhingyo sa mga TTMO sa mga mag-alagaw nga kon mahimo, hindi na magdala sang salakyan, agud hindi na magdugang pasang trapiko. Apisar may konsiderasyon, hindi magduwa-duwa nga mang-clamp sang salakyan ng TTMO kung wala ini nakapark sa nagakaigo nga lugar. Pag balaan mo nga hindi pwede mag-park, hindi ka na mag-park. Kay hindi man ko gusto nga sa Yuletide season, special events, kapang clamp kita. Masako na ang pila ka mga Ilonggo sa pagbakal sa mga open sidewalk vendors sa city proper. Isa na diri si Jenny nga mahilig sa jewelries. Apisar nagahalong, mas kampante ini kun mas maramo sa kapulisan sa palibot. Dapat gedamo kay para ma-protect man ang mga isa-isa sa aton nga galagaw. Pwede mo isa mapaktan ng mga kawatan. Yes sir, kay ara lang gina sila sa palibot. Naplastar na sa Police Regional Office 6 ang security plan sa Yuletide season. Tutukan ang mga lugar kasubong sang simbahan kag mga may Christmas lights display. Doon natin sila ilalatag. Until mag-January, mag-New Year. Basically, yung police presence natin on the ground will be there. Upot kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Napuhag ang mga estudyante manunudlo kag personnel sang St. Dominic School of Kalibo kay Dasangaga matapos nga makabaton sang isa o kon makabaton ang isa ka grade 9 student sang bomb threat. Santo sa mensahe nga nabaton sang estudyante sa iya social media account, nagpahayag ang sender nga may ngalan nga Abdul Luis nga mayara ini kuno sang 4 ka time bombs nga ginbutang sa una, ikatlo kag ika-4 nga padalagan sang school building. Ginpahayag man sa mensahe nga ini bangod sa ginakabig unfair treatment sang faculty sang Bulutuan sa pagpangusisa sang explosive ordnance. Division sa kapulisan wala sang may nakitaan nga bomba. Bangod sa insidente, ginkansela ang klase sa Bulutuan. As of 10:55, na-declare nandang clear mata of any explosive sa Ryan School. Tatlo ginbawian sang kabuhi, tatlo pilason sa separado nga aksidente sa Negros Occidental. Si Aileen Pedreso nakatutok. Ginbawian sang kabuhi ang 26 anyos nga rider nga si alias Mel sa aksidente sa Barangay Zone 15 sa Talisay City. Sunod sa kapulisan, papauli na sa Talisay City ang biktima apang wala sini na kontrol ang pagmaneho rason nga nagbunggo sa Center Island. Patal nga pila sa ulo ang gintunaan sa kamatayon sini bangod sa impact sa iya pagtabog. Siguro na overshoot lang gini siya ma'am or na lose control gini sa iya nga ginadrive ng motor. Isang patay, samtang duwa naman ang pilason sang nagbunggoan ay ang duha ka motorsiklo sa Barangay Salvacion, Murcia. Sunod sa Murcia Police, nagtuyo nga mag-overtake sa ginasundan nga truck ang motorsiklo nga ginamaneho ni alias Allen, 19 anyos, apang nagdiretso ini sa nagapadulong nga motorsiklo nga ginamaneho ni alias Reto, 24 anyos. Bangod sa impact sang pagkabunggo, patay ang angkas ni alias Allen nga 15 anyos nga lalaki matapos nagtabog. Pareho nga pilason ang duha ka rider. Tingali niya sa Murcia, duwa ni sila gang kasanay. Execute niya sa mga overtake ni sa truck. Wala niya makita, may sugata, gulpin ng motor. Pagsalpukanay nila, ang angkas niya sa rider, nagtabog. Sa Barangay Maobagos City, patay ang rider nga si alias Chris, 48 anyos, samtang pilason ang angkas ni nga si alias Paul, 22 anyos. Ini matapos sa kabunggo ang ilang motorsiklo sa nasugat ang motorsiklo nga ginamaneho ni alias Tony. Pila sa ulo kay iban pa nga bayin sang lawas ang naagom sang biktima. Ginahulat pa sang kapulisan ang desisyon sang himata ni alias Chris. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Disenyo sang stall sa fish section sa bagong Arevalo Public Market, ginreklamo sang pila ka vendors. Pag-isol sang soft opening, ginkarismayaman sang vendors. Yaring balita. Disyembre 1 Lunes, ang una nga ginanunsar sang Iloilo City Local Economic Enterprise Office nga soft opening sang Arevalo Public Market. Apang wala ini na dayon, kag ginisol sa Disyembre 5 Biyernes. Ang pagpaisol, ang ginkarismaya sa pila ka mga vendors. Inibangod, nagkakalangkag na gid sila kuntani sa ila pagsaylo. The
okay man kami pero mas lain kidya tani nga makasulod man kami sa bago man namon nga market eh. Magluwas sa pag-isol, isa sa ginakabalakan sang vendor nga si Larry ang disenyo sa ila pwesto sa wet section. Initungod sa partition nga nagasablag sa mga manugbakal nga makita ang ilang mga baligya. Ang concern namo sa isdaan, ginimuan partition daw dingding. Hindi na yung makita kada bakal sang customer malili ba to? Tanigin pariyo na nila ginano-open. Ila lang niya desisyon na yung amuna. Paatag sang LEO, fit out pa lang sang Disyembre 1. Tinutuyo man sa disenyo sa wet section amo ang maseparar sang maayo ang pwesto sa mga vendor. Nanibag lang na sila because nahanap sila nga open ang stalls. Pero kung tanawon nato ng stalls kanami, fit yan para sa ilang purpose nga fish vendors. Ang design natin para ma-separate sila sa kada isa, tago man nila ilang mga gamit. 948 pesos and 60 centavos kada bulan ang bayaran sa vendor sa ilang pwesto nga may kadakuon nga 2x3 meters ang stall. 611 pesos and 30 centavos naman sa 2x2 meters nga stall kay 310 pesos and 80 centavos sa 1x3 nga lamesa. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, magabisita sa Palawan ang Sparkle Stars nga sanday Dion Ignacio, Lian Valentin, Prince Clemente, kag kapuso singer Hannah Priscillas. Inagod pasadyahon ang ila fans kadungan sang Subarao Biodiversity Festival 2025. Kilitay kita sa Balayong People's Park sa Puerto Princesa City. Wednesday na 9 p.m. See you there, mga kapuso. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Pila ka mga residente sa Moises Padilla nagapangama naman sa posible epekto sa masunod nga bagyo. Mga naguba nga taytay bangod sa naglaway nga bagyo wala sa gihapon makayo. Ini ang gintutukan ni Aileen Pedreso live sa Barangay 12, Bacolod City. Lin. Kim, wala pa man nakabangon sa epekto sa mga nag-agi nga bagyo, panibag-o naman nga bagyo sini nga Disyembre ang ginapanghandaan sa mga residente sa Negros Occidental, ilabi na sang Banwa sang Moises Padilla. Masobra 1,000 pa ka mga pamilya ang nagapabilin sa evacuation center sa Moises Padilla humalin sang naglaslas ang bagyo Tino. Inibangod wala pa makayo ang ilang mga balay nga nagkalaguba matapos ginsulob sang baha. Isa na diri ang balay sa pamilya Esteban. Pangayo lang si Kayo wala bugas ulam. Ay mga kami kano sa Banwa. Tigin na, ang gano'n yung mga private lang gahatag sa. Ang mabuliga kami tanim pa kayo balay. Wala pa kuno nakabangon. May panibago naman nga bagyo. Gani nagapangaman ang mga residente. Tani hindi na lang madayon matunaw lang tani yung bagyo ma'am. Mga bugas aralada ang mga good pack dala naman sa babaw. O garimain man si Mayor mga malakat ka po. May mga kalsada man nga wala pa nahawanan, rason nga hindi pa maagyan sa mga motorista. Wala pa man na kayo ang pila ka mga taytay. Nang may mga priority projects kami nga gin-forward sa ila, ang Taytay halin sa Barangay Uno, Tabok sa Barangay Quintenremo, also sa Barangay Inulingan. Ang Taytay nga Tabok halin sa Barangay Makagay, Tabok sa Barangay Montilla. Kiinas ang aga, nahatagan sang paglaom ang mga residente nga liwat nga makabangon matapos makabaton sang bulig halin sa GMA Kapuso Foundation kag Philippine Army. Ang amon mga gamit nagkalaanod din tanan. Ti amon na nga bisan sa ano lang makabulig man sa amon nga pagkaon kun ano na nga ihatag nila sa amon. Salamat kay kami sa dako sa GMA Kapuso Foundation. Pasalamat din kami sa mga grasya sang GMA nga amon nabaton sa siningadlaw. Hindi bala mabalaan nga nagabot ng trahedya sa amon. Ginhatagan sang relief goods ang masobra 1,000 ka mga pamilya nga apektado sang bagyo. Ang Moises Padilla, isa sa mga area nga na-identify naton nga hardly affected sa tropical storm Tino. No? Pero ang GMA Kapuso Foundation padayon nga magabulig sa aton mga kapuso.
Sa karon gipaidalom na sa red alert status ang bilog nga probinsya sa Negros Occidental bangod sa bagyo Wilma. Nagapanawagan naman sa preemptive evacuation sa mga residente si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson. Balik sa imo, Kim. Madam magid nga salamat, Eileen Pedreso. Mga kapuso, nangin bagyo na ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Sa latest bulletin sa Pag-asa, uli nakita ang sentro sang bagyo sa kalayoon nga 625 kilometers na sidangan sang Katarman, Northern Samar. Yara na sa signal number 1 ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran kag Southern Leyte. Kaupod man ang Surigao del Norte, Siargao kag Bukas Grande Island kag Dinagat Islands. Posible nga madugangan pa ini sa masunod nga inoras. Sa latest nga tracks ang Pag-asa, may tsansa nga magtupa ang bagyo Wilma sa Eastern Visayas o kung Dinagat Islands buwas sang gabi o kung Sabado sa ngaga. Sunod nga labayan ang iban nga probinsya sa Visayas bago makaabot sa northern parts sang Palawan. Magluwas sa bagyo Wilma, posible man nga magapaulan ang amihan, shear line kag localized thunderstorms. Sa datos sang Metro Weather, dako ang parte sang Western Visayas kag Negros Occidental o Negros Island region ang makabatsyag sang pag-ulan. May mabaskog nga pwede magpabaha o kon landslide. Mga kapuso, University of San Agustin kag Angelicum School sa Iloilo City, ginpasiga na ang ilang madinuagon kag matahom nga Christmas lights. Yaring balita. 3, 2, 1! Napuno sang kasanag kag nabatsagan ng Christmas spirit ang University of San Agustin kadungan sang opening of lights sang Universidad sang Lunes. Agaw atensyon ang Christmas lights nga natakod sa madalagkuan nga puno, Christmas tree kag sa fasad sang universidad. Personal nga ginupdan sa giloy nga si Flory Lee ng iyang bata nga nag-eskwela sa universidad sa first time nga paglantaw sang aktibidad. Yes, of course. Feel gid ang spirits ng Christmas. Very colorful. Nangayaw gid sa opening of lights ang taga CPU upod sa Bianzani nga nag-eskwela sa San Agustin. We enjoy a lot today, even though nga not by blood, but by heart. Our decorations tonight may not simply be lights. They are symbols of the collective effort of departments, organizations, and volunteers who poured their creativity and dedication. Inspirasyon kag pakigugma ang dala sa mga matahom nga Christmas light sa Sigaboom 2025 Opening of Lights sa Angelicum School of Iloilo. Mga nagkalain-lain na kolor sang Star Parols kag mga daw kasubong nga bituon ang suga nga nagpalibot sa bulutuan. Siyempre, sentro ang matahom nga Lizares Gamboa Mansion nga napuno man sang suga. Angelicum School Iloilo has always been a story of hope. And this year, we wanted to focus on the Jubilee theme of the Catholic Church, which is the Universal Catholic Church, which is the Pilgrims of Hope. Subong nga school year lang nagsugod sa eskwela sa bulutuan ang bata ni Sheila. Gani memorable kuno ang ilalabing una nga Sigaboom. Para sa iya, maayo ang mga ini nga sa isang aktibidad. Agud matibong ang Christmas spirit. I believe that Christmas is a month of love wherein we can share love and peace with each and everyone. So, gusto ko mag-give support sa bata ko nga para ang traditions ng Christmas ma-carry over niya when he grows up. Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 21 days na lang, Pasko na. Ako si Kim Salinas, inyong 1 Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.